Huling habilin ni Kris Aquino na kay Bimby Aquino. Inihayag ang huling habilin. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Nagmana ng bilyong piso si Bimby Aquino. Ang icon ng media na si Kris Aquino ay muling nakakuha ng atensyon ng publiko sa pamamagitan ng paglalahad sa publiko ng mga detalye ng kanyang last will and testament na nagsiwalat ng isang nakakalaglag na pamana para sa kanyang pinakamamahal na anak na si Bimby Aquino. Ang nakakagulat na pagpahayag ay nagdulot ng malawakang talakayan, partikular na tungkol sa napakalaking yaman na kanyang naiwan. Ang milyonaryo ng Pilipinas na Queen of All Media na nakakuha ng papel sa Crazy Rich Asians sa pagmamahal ng isang ina sa bilyong pisong pamana ni Kris, na kilala sa kanyang pagiging matatag at bukas palad, ay siniguro na ang kanyang bunsong anak na si Bimby ay magiging panatag habang buhay. Kinumpirma ng mga ulat na ang kanyang napakalaking kayamanan na tinatayang mahigit 2 milyon ay ganap na maipapasa sa kanya sa isang taus-pusong post sa social media. Ibinahagi ni Kris, "Wala akong pagod na nagtrabaho para matustusan ang aking mga anak. At ang pinakanais ko ay magkaroon si Bimby ng kinabukasan na walang problema sa pananalapi." Tahasang nakasaad at testamento na si Bimby ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang ari-arian kasama ang kanyang mga ari-arian, negosyo at pamumuhunan. Isa sa mga pinag-uusapang aspeto ng kalooban ni Kris ay ang kapansin-pansing pagbubukol ni James Yap, ang ama ni Bimby. Nagtaas ng kilay ang desisyong ito kung saan marami ang nag-iisip na nag-ugat ito sa matagal ng pagkakahiwalay ni na Kris at James. Ibinunyag ng mga source na malapit sa TV host na sadyang hindi isinama ni Kris si James para maiwasan ang anumang legal na alitan sa kanyang mga ari-arian. Ipinagtanggol ni Kris Aquino ang mga anak na sina Josh at Bimby sa masamang usapin online. She wanted to make sure that everything goes to Bimby without any complications, shared a close friend of Kris. Ang emosyonal na tugon ni Bimby sa isang kamakailang ibinahagi na video. Ipinahayag ni Bimby ang kanyang matinding pasasalamat sa kanyang ina. Hindi napigilan ang kanyang damdamin. "Ma, salamat sa pag-iisip mo sa akin palagi. Ipinapangako kong tutuparin ko ang iyong mga inaasahan at ipagmamalaki ka." Pinuri ng fans ang desisyon ni Kris. Kasunod ng revelasyon dinagsa ng mga netizens ang social media ng mga mensahe ng paghanga sa hindi natitinag na dedikasyon ni Kris sa kanyang anak. Si Kris ay hindi lamang isang reyna sa industriya ng entertainment. Siya isang reyna na ina na naglalagay ng kanyang anak higit sa lahat. Komento ng isang tagahanga. Hindi lamang pinatibay ng kanyang kalooban ang kanyang legacy, kundi makikita rin ang kanyang malalim na pagmamahal at maingat na pagpaplano para sa kinabukasan ni Bimby, habang ang mga tagahanga ay nasasabik na naghihintay ng karagdagang mga update. Isang bagay ang malinaw, ang pagmamahal ni Kris para sa kanyang anak ay nananatiling kanyang pinakamalaking pamana. Mananatiling nakatutok para sa higit pang mga detalye sa pagbuo ng kwento. At sa kabilang banda, Kris Aquino, nakulam nga ba? Di malutas na sakit, may misteryosong dahilan. Ang laban ni Kris Aquino sa di malutas na sakit. Totoo nga bang may misteryosong dahilan? Usap-usapan ngayon ang patuloy na pagkikibaka ni Kris Aquino sa kanyang di malutas na sakit. Ngunit ang mas lalong nagpatindi sa haka-haka ng publiko ay ang misteryosong aspeto ng kanyang kalagayan. Sa kabila ng mga modernong medikal na paggamot, bakit tila hindi gumagaling ang Queen of All Media? May katotohanan nga ba ang espekulasyon na siya ay nakulam? Matagal nang ibinahagi ni Kris sa publiko ang kanyang health struggles. Ilang taon na siyang lumalaban sa iba't ibang autoimmune diseases na patuloy na nagpapahina sa kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na magpagaling, tila hindi bumubuti ang kanyang kondisyon. Chronic spontaneous urticaria, isang bihirang autoimmune disorder na nagdudulot ng matinding allergic reactions sa kanyang katawan. Lupus-like symptoms. Bagamat hindi pa opisyal na lupus, may mga sintomas siya na nakahaling tulad nito, severe allergies na nagre-resulta sa extreme fatigue at pamamaga ng katawan, weight loss and weaknesses na nagpapababa sa kanyang immune system. Sa kabila ng matinding pangangalaga at mga spesyalistang doktor, tila hindi pa rin natutukoy ang pinakapangunahing dahilan at mabisang lunas sa kanyang kondisyon. Dahil dito, maraming haka-haka ang nagsimulang lumitaw. May misteryosong dahilan sa kanyang sakit. Sa gitna ng kawalang kasagutan mula sa modernong medisina, may ilang spiritual at mystic explanations na nagsisimulang umusbog. Marami ang naniniwala may ibang puwersa na nagdudulot sa kanyang patuloy na pagpapahirap. Isa sa pinaka-controversial na teorya ay ang posibilidad na siya ay nakulam.
Sa kultura ng Pilipinas, marami ang mga mahakahakang ganito. Baka nga ay naiinggitan si Aquino or baka may galit sa kanya. Mga sekretong taong ayaw silang malampasan ni Chris. At totoo nga ba? Totoo nga bang nakulam si Chris or pawang haka-haka lamang ng mga marites? Ano nga ba ang tunay na dahilan ng hindi pagkakatapos-tapos na sakit ni Chris Aquino? Bakit ganito? Kaya nga sigaw ng maraming fans ng actress na sana si Chris ay maging maayos na. Sana naging maayos na ang kanyang kalagayan at muling lumakas at gumaling. Dahil para rin naman ito sa kanya at sa kanyang mga anak. Nakawawang walang makakasama at maiiwan kung siya ay nilisan. Tulad ni Baby na sobra ang pagmamahal nito sa kanya na kung saan ginagawa nito ang lahat para suportahan siya, alagaan at mas pinili siya kesa sa kanyang career dito sa Pilipinas. Mas pinili ni Baby na samahan siya doon sa ibang bansa upang magpagamot. Marami din naman ang balitang maayos na si Chris at unti-unting gumagaling. Sa kasalukuyan, nasa Pilipinas na ngayon si Aquino. Ngunit bakit tila bumabalik ang sakit nito? Gumagaling man siya pero hanggang doon lang yun. Di naman mawala-wala kay ang kaniyang karamdaman. Kaya nagtataka ang iba dahil kahit na dinala na ito sa magagaling na doktor at espesyalista doon sa ibang bansa. At doon ay nagstay ng ilang mga years para magpagaling. Pero tila bakit parang di pa rin mawala-wala ang kanyang sakit. Nakaakibat ng malaking gastos para sa gamot at chemo. Hindi na nagtutulungan lamang ang buhay niya pero nasa peligro pa rin siya. Bakit tila hindi mawala-wala ang sakit ni Chris? Bakit tila ito ay bumabalik? Ano nga ba ang tunay na sanhi ng kanyang karamdaman? Bakit tila ito ay di mawala at mas tila lumalala? Senyalis na ba ang huling habiling kanyang ginagawa na mas lalong lumalala ang kanyang kalagayan? Bakit ginagawa niya ang huling habiling? Bakit tila sobrang aga? Ito ba ay upang masecure na or may ibang dahilan pa? Baka may nararamdaman na si Chris sa kanyang katawan na kung kaya't pinaaga na niya ang huling habiling ginawa. Abangan natin ang susunod na balita at explanation ni Chris Aquino. Pero ang tanong, sino ang mag-aalaga kay na BMB? Si Chris ay lilisan na. Pero sana ay hindi dahil mas magandang malugtungan pa ang buhay nito at makasama ang kanyang mga anak dahil isa siyang rey ng ina dahil mas pinipili niya ang priority at pinapriority ang kanyang mga anak. Mas pinipili niya ang kalusugan nito kahit na may mga sakit siyang nararamdaman. Mas pinipili ni Chris na i-secure ang future ng kanyang anak. Pero ang tanong nga, sino ang makakasama nila Bimbi? Saan kaya ito pupunta kung darating ang panahon na yun na kung saan lilisan na si Chris Aquino? Sino ang mag-aalaga sa kanyang mga anak? Pupunta ba ito sa kanyang ama o sasama ba ito sa kanyang ama o mananatili sa kanilang bahay kung saan mananatili ang alaala ng kanilang ina dito? Pupunta ba itong ibang bansa o kung ano-ano pa? O ipagpapatuloy ba nito ang kanyang career? Ang tanong dito ba o sa ibang bansa? Ano kaya ang gagawin nila Bimbi at mararamdaman nila? Pero sa 2 bilyong halaga na pamana at mga ari-arian na iniwan nila Chris Aquino para sa kanila, paniguradong hindi na ito maghihirap habang buhay. Pero ang tanong, masama ba niya ang kanyang kuya Diyos sa kanya or ano?